Hello, good evening, good morning, good evening, good night. This is your brother Mark. Boker Tov. We have a Bible study for today about God revealed me about message for today about idolatry or about the tree of life and the tree of good and evil. Let's open our Bible in the book of Exodus chapter 20 verse 2 to 6 Tagalog version. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa buhay na pagkaalipin. Notice, lupain ng Ehipto means not just Egypt, but it's ang Ehipto ay mga relisyon at mga kautusan ng mga tao o mga relisyon na may mga rebulto at mga Diyos-Diyosan katulad ng Anito, pagan religions, Ang Diyos, sabi niya dito, ang Diyos, ang Panginoon nating Diyos ang naglabas sa atin sa lupain sa relisyon ng mga idolo, mga pagano, Siya yung Diyos natin na ating pinaglilingkuran. Amen. At dito sa next verse, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, ibang mga Diyos sa harap ko, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawan, inanyuan o kawangis man ng anyong nasa langit o nasa ibabaw ng lupa o nasa tubig o ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man, sapagkat akong Panginoong mong Diyos ay Diyos ng panagbughuin na dumadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggat ikatlot, ikaapat na salit-saling mga napupuot sa akin. Last but not the least, at pinagkakakitaan ko ng kawan ang libu-libong umiibig at tumutupad ng aking mga utos. Amen. Yun po yung at sa Genesis chapter 2 verse 17, doon po natin makikita ang pagpili ng Diyos ay pagbigay ng utos ng Diyos sa unang tao na si Adam sa Genesis chapter 2 verse 17. Sabi niya dito, datapat sa kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw ng ikaw ay kumain na yun ay walang pagsalang mamamatay ka. Meaning ay hindi siya yung punong kahoy na kala na yung mansanas, hindi yun, kundi ang tinutukoy ng Panginoong Diyos doon sa halaman ng Garden of Eden ay ang pagsamba sa Diyos-Diyosan o mga rebulto na labas sa kanyang utos sa Genesis. Sa Bible na ang idolatry ay mga paganong mga religion o mga Diyos-Diyosan na Romano, Katolika, mga Egyptian at mga iba pang mga Diyos-Diyosan ng Ehipto katulad ni Ra, Imhotep, mga sinasamba nila yung Diyos na hindi naman totoo. Mga Roman gods like Greek gods like si Zeus, Zeus, hari ng mga bathala, sabi niya. Tsaka si Artemis, mga ganun. Yun yung mga false messiah na tinatawag na
yung mga religion na yan ay ayaw ng nag-iisang Diyos na lumalang sa lahat ng bagay. Sa dito sa kabila, yung Tree of Life. Ito yung Tree of Life, yung God and the Messiah of Israel. Siya yung Tree of Life. Yung salita ng Diyos, siya yun na nag-uutos sa ating lahat na maglingkod sa Kanya at wag maglingkod sa mga ibang Diyos. Siya yung Tree of Life. Ito po, may papakita ko po yung ito, yan. Ito yung Diyos. For example, ito yung sa Genesis, yung Tree of Life of good and evil. Tapos ito yung Tree of Life. A tree of knowledge of good and evil, and the tree of life, which is God and the Messiah of Israel. And this one is the pagan gods, the false Messiah. Yun nga, yung Roman Vatican, yan yun. Yung mga rebulto nila, yan yun. Tapos, yung mga pagan or something. Mga Greek gods, yun nga, yung Artemis, Zeus, tsaka basta yun, dapat marunong tayo ding magbasa ng history para malaman natin kung ano yung katotohanan. Tapos ito, Tree of Life. Tapos yun nga, Tree of Life is the Messiah of Israel, our Lord God, and the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and the God of Adam when they are not sin yet. And in Deuteronomy chapter 30 verse 19, next we go to Deuteronomy chapter 30 verse 19. Papakita ko lang po mga guys yung Diyos, yung sinabi ng Diyos sa kanyang salita na sabi niya dito ay 19. Hindi kasi ako makatulog tapos para akong inaano ng Diyos na magsalita. Ito 19, aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay sapagkat ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Yun. Sabi niya, piliin ang Diyos at ang siya ang buhay natin at ang ating lakas, siya yung mga kautusan niya rito ay mahalaga. Yun nga, yung kung sinunod nating mga tao ito, if you follow the commandments of God here in the Bible, the Ten Commandments and the commandments of Jesus Christ, the Jesus of Israel, not the Jesus of Rome, because the Jesus of Rome is the deceiver, the statue, the false Messiah. He deceived a lot of people, especially in Rome and all around the world. God bless to our people, brothers and sisters who believe in the one and only God. And let's go to the last verse for today, Deuteronomy chapter 5 verse 7, which is 5 verse 7. 5 verse 7 is huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Yeah. God told us in English, that one is, you shall not have no other gods before me. Yeah. Idolatry, we should break our statues and idols in our house and put our Bibles and read our Bible so that we can know that the truth will set us free. First
when we read our Bible, pray and then pray to God and first read the first chapter of the book Genesis, because you will not read the next book without opening reading the Genesis, the first chapter, because we always start from the first, right? Not from the there's no, walang there's no shortcut, because we need to first read the first book of the Bible, Genesis, until the first 5 books of Moses, that the law of Moses, until the New Testament about the Messiah. God bless and shalom and good night. May the Lord God bless you and keep you safe. Amen. Bye.